Isang babae na nakaputi, isang madilim na kalsada sa Quezon City. Mga taxi driver na nagsasabing may isinakay sila, ngunit pagtingin nila sa salamin, wala na ang pasahero. Isang mamamahayag na nagsabing nagpakita ang babae sa kanilang hardin. Isang residente na may sariling bersyon kung saan ito namatay. Isang barangay patrol officer na mismong nakaengkwentro ng umiiyak na babae sa likod ng kanyang sasakyan. Pero paglingon niya, wala na ito. Ilang dekada na ang lumipas, pero ang white lady ng Balete Drive ay hindi pa rin nawawala sa usapan. Multo ba talaga siya? Biktima ng krimen? O isang alamat na pinatibay ng takot at panahon? Ngayong gabi, haharapin natin ang mga testimonya, iba't ibang bersyon ng kwento at ang katotohanan sa likod ng isa sa mga pinakasikat na urban legend sa Pilipinas. Ang Balete Drive ay isang kalsada sa New Manila, Quezon City. Sa araw, ordinaryo itong daan na may mga bahay at sasakyan. Pero sa gabi, nagbabago ang pakiramdam. Noon, mas madilim pa rito. Mas maraming puno ng balete. Mas kaunti ang ilaw. At sa kulturang Pilipino, ang balete ay hindi lang basta puno. Sinasabing tirahan ito ng mga espiritu. Dito nabuo ang alamat ng White Lady. Isang babaeng nakaputi na nagpapakita raw sa mga motorista. Sumasakay sa sasakyan at biglang nawawala. Kung may multo nga, maaaring may malinaw na record kung sino siya. Pero ayon sa opisyal na mga dokumento, walang tiyak na tumutugma sa alamat ng balete. May nagsasabing siya ay biktima ng krimen. May nagsasabing nasagasaan. May nagsasabing gawa-gawa lang ito ng isang kolumnista noong 1950. Pero bakit may mga totoong tao na nagsasabing nakita nila siya? Narito ang kwento ni Alcuin Papa. Isa sa mga nagbahagi ng karanasan ay si Alcuin Papa, isang mamamahayag na naging residente rin sa New Manila. Ayon sa kanyang salaysay, isang araw habang nasa garden ang kanilang kasambahay, may nagpakitang isang babaeng nakaputi. Hindi raw ito ordinaryong tao. Bigla na lang itong nakita sa hardin. Hindi lang iyon, maging ang kanyang pinsan ay may sariling karanasan. Nagpakita raw ang white lady sa loob ng bahay, sa may altar mismo, na para bang nagdarasal. Mas nakakagulat pa, ayon sa kwento, nagpakilala raw ang babae. Sinabi nitong ang pangalan niya ay Lourdes. Pero hindi nito sinabi kung paano siya namatay. May nabanggit lamang na may kinalaman ang isang sakim na kamag-anak sa kanyang sinapit. Walang police report na nagpapatunay sa detalyeng ito. Ngunit ang kwento ay naging bahagi ng isang oral history ng lugar. May isa pang residente ng New Manila na nagbahagi ng ibang bersyon. Si Mark Cosio ay nagsabing ang babaeng nakaputi ay biktima umano ng isang aksidente. Sa kanyang kwento, ang babae raw ay lumaki sa kanyang lola. Isang gabi, nagparty ito kasama ang mga kaibigan. Pero bago mag-alas 10 ng gabi, sinabi raw niya sa mga kasama na kailangan niya nang umuwi. Nagmadali siya. Sumakay siya ng jeep dahil sa pagmamadali, minadali rin ng driver ang takbo. Doon naganap ang aksidente at doon siya namatay. Simula noon, hindi na raw matahimik ang kanyang kaluluwa. Ayon sa bersyong ito, sumakay raw ang babae sa isang kanto at bumaba sa Balete Drive na para bang ang kaluluwa niya ay gustong makauwi. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit may mga driver na nagsasabing may pumapara sa kanila at bumababa sa mismong kalsadang iyon. Marami na ring taxi driver ang nagpunta sa barangay upang mag-report ng kakaibang pangyayari. Ayon kay Lito Nepomuceno, na gabi-gabing nagruronda sa buong subdivision ng New Manila gamit ang patrol ng barangay. Madalas, may taxi driver na dumudulog sa kanila. May isang driver na nagsabing may babaeng pumara sa Mabolo at bumaba sa Pep Street sa may Balete Drive. Pero paglingon niya, wala na ang pasahero. May isa namang nagsabi na may pinasakay siyang babae sa parehong lugar. Nang tingnan niya sa rearview mirror, bigla itong nawala. Hanggang sa isang gabi, mismong si Mang Lito ay may nakaengkwento rin. Habang nagroronda siya, bigla raw siyang nakarinig ng babaeng umuungol sa likod ng kanyang sasakyan, parang umiiyak. Tiningnan niya ang rearview mirror. Wala siyang nakitang tao, pero nang lingunin niya mismo ang likod, may nakita siyang babae. Mahaba ang buhok, nakaputi. Tinanong niya kung saan ito patungo. Hindi ito sumagot. Ipinara niya ang sasakyan sa gilid para lapitan ng babae. Paglapit niya sa likod, wala na ang pasahero. Walang bakas, walang tunog ng pagbukas ng pinto, walang anino. May isa pang residente ng Balete Drive ang nagbigay ng ibang bersyon ng kwento. Si Baby Alcuas na
ang nagsabing kilala raw niya ang babaeng ito. Ayon sa kanyang salaysay, madalas daw niyang tanungin ang kanyang ina tungkol sa white lady noong siya ay bata pa. At sa tuwing magtatanong siya, may iisang babae ang tinutukoy ng kanyang ina. Isang dating kapitbahay nila noong dekada 50. Hindi raw nila gustong banggitin ang pangalan nito. Ang babaeng ito ay mula raw sa isang prominenteng pamilya sa lugar. Isang kolehiyala, maganda, palakaibigan at mahilig mag-party. Dahil madalas siyang umuwi ng gabi, madalas din daw siyang napapagalitan ng kanyang mga magulang. Isang gabi, matapos ang isang pagtatalo, nagtampo raw ang babae at kinandado ang sarili sa kanyang kwarto. Masaya pa nga raw ang kanyang mga magulang noon dahil sa wakas ay tila sa bahay lang siya nanatili. Pero maya-maya may tumawag mula sa isang ospital. Ipinapaalam sa kanila na ang kanilang anak ay naaksidente. Hindi raw agad naniwala ang mga magulang. Paano mangyayari yon? Nasa bahay lang ang kanilang anak. Kinandado pa ang sarili sa kwarto. Ngunit nang puntahan nila ang silid ng kanilang anak, nagulat sila. Wala ito roon. Doon nila nalaman na ang sasakyang sinasakyan ng kanilang anak na minamaneho daw ng isang kaibigan ay naaksidente. Nakoma ang babae at matapos ang 2 araw sa ospital, siya ay namatay. Ayon pa sa kwento ni Baby Alcuaz, hindi raw matahimik ang kaluluwa ng babae dahil may nahiram daw ito na hindi na isauli. May bagay raw na dapat niyang isauli ngunit hindi niya nagawa bago siya mamatay. May isa pang detalye na mas lalong nagpapalala ng kwento. Nagpakita raw ang kaluluwa ng kanilang anak sa isang pari at nakaiusap na sabihin sa kanyang mga magulang na tulungan siya. Noong una, hindi naniwala ang mga magulang. Hindi nila matanggap ng anak nila ang babaeng nagpapakita. Pero nang may isang madre rin daw na nagsabing nagpakita sa kanya ang parehong kaluluwa at nagbigay ng parehong mensahe, doon lamang sila naniwala. Gayunpaman, ayon sa bersyong ito, hindi pa rin natahimik ang kanyang kaluluwa hanggang ngayon. Patuloy pa rin umano ang pagpaparamdam ng babaeng nakaputi sa Baleta Drive. May ilan pang naniniwala na ang presensya niya ang naging dahilan ng ilang aksidente sa lugar. Na tila ba may nais pa siyang ipahiwati tungkol sa masaklap niyang sinapit. Ang Baleta Drive ay isang normal na kalsada sa araw, pero sa gabi, dala nito ang mabigat ng isang alamat na hindi pa rin nawawala. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung ano talaga ang mensaheng nais ipahiwati ng babaeng nakaputi sa Baleta Drive. Kung ano ang kulang, kung ano ang hindi natapos, o kung ano ang nais niyang iparating. Nananatiling misteryo. Kung hanggang kailan siya magpapakita, wala ring tiyak na kasagutan. Ilang dekada na ang lumipas, pero patuloy pa rin ang mga kwento. Patuloy pa rin ang mga nagsasabing may nakita sila. At kung mapadaan kayo sa Baleta Drive, lalo na paggabi at tahimik na ang paligid, talasan nyo ang inyong paningin. Baka sa inyo naman magpakita ang kaluluwa ng babaeng nakaputi. Huwag niyong basta ipagbahala ang kwentong narinig nyo. At kung sa inyo mismo siya magpakita, ipagdasal na lamang ninyo na matahimik na rin ang kanyang kaluluwa. Kung mahilig ka sa Philippine mysteries, horror documentaries, dark history, abandoned places at true crimes, mag-subscribe sa channel na ito, Docu Dayan, at samahan niyo akong balikan ng mga ito sa susunod na video.